Samantala, tila panghihimasok ng China sa ilang teritoryo ng Pilipinas, malaki na umano ang nagiging epekto sa pamumuhay ng ating mga kababayang nakatira doon. Ang ulat mula sa aming kasama si Joy Salamatin. Ang maliit na bangkang ito na MV Queen Seagull ang maghahatid ng mga sako-sakong lupa at pestisidyo at iba pang supply para sa mga residente sa Pag-asa Island. 2 araw ang itatagal ng paglalayag para makarating sa Pag-asa Island na bahagi ng munisipalidad o bayan ng Kalayaan, ang pinakadulong kanlurang bahagi ng Pilipinas. Malaki ang pasasalamat ni Mayor Eugenio ng Kalayaan Island sa MV Queen Seagull. This is MV Queen Seagull. This is the only boat, a wooden hull boat that we have. We used to transport and ferry passengers and cargo to Pag-asa. Nasa 2 hanggang 3 beses lamang kada taon bumiyahe ang MV Queen Seagull sa Pag-asa Island. Ito ang pangunahing naghahatid sa mahigit 100 lamang na residente sa Pag-asa Island. Bagamat tahimik para sa mga residente sa Pag-asa, nangangamba ang mga ito sa ngayon dahil sa banta ng pagsakop ng China sa isla. Ang Pag-asa ay bahagi ng Spratly Islands na pinag-aagawang teritoryo ng ilang bansa. Nalulungkot si Mayor Bitoonon dahil sa patuloy na pagpapalawak ng teritoryo ng China. Natatanaw na anya ito ang mga ginagawa nitong konstruksyon sa isla, bagay na nais niyang mabigyang pansin agad ng international community at magkaroon ng nagkakaisang solusyon laban sa pag-abuso ng China. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joy Salamatin, nag-uulat.